Isang pirasong papel ang tumapos sa 26 na taon ng aking pagiging alipin ng pag-ibig. Sa harap ng altar kung saan ikakasal ang aming anak, itinapon ni Roldan ang diborsyo sa aking mukha. Kasama niya ang babaeng mas bata, mas maganda, at handang kumuha ng lahat ng sa akin. Akala nila ay nanahimik ako dahil sa takot. Hindi nila alam, ang bawat luha ko ay may katumbas na resibo. Sino ang totoong reyna at sino ang babagsak sa lupa? Abangan ang huling tawa ni Mirasol. Isang palamunin na lang naman siya sa bahay na ito, Aubrey. Pagkatapos ng kasal ni Amihan, itatapon ko siya sa kalsada, na parang basahang wala ng pakinabang. Masyado na siyang nakakasawa, amoy lupa, at walang alam sa buhay, kundi ang magkulong sa kusina. Ang boses na yon, ang boses ni Roldan na dati ay puno ng tamis at pangako, ay tila isang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Ang bawat salita niya ay sinasabayan ng malanding tawa ni Aubrey, ang babaeng alam ni Mirasol na matagal lang sumisira sa pundasyon ng kanyang tahanan. Sa loob ng silid na yon, nakatayo si Mirasol sa tabi ng kama ng kanyang biyenan na si Nanay Belen. Hawak niya ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Pawis na pawis si Mirasol. Ang kanyang likod ay kumakabit na sa suot na lumang duster dahil sa pagod. Katatapos lang niyang linisin ang katawan ng matanda, isang gawaing halos 20 taon na niyang ginagawa nang walang reklamo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay makinis, ngayon ay magaspang na at may mga bakas ng pagod sa pag-aalaga sa pamilyang. Unti-unti pala siyang kinakain ng buhay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mirasol. Ang tubig sa palanggana ay yumanig, lumika ng maliliit na alon na tila sumasalamin sa pang-inginig ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa basang bimpo hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Naramdaman niya ang isang matinding sikip sa kanyang dibdib. Isang bigat na tila isang malaking bato ang itinanim sa kanyang puso. Ano ba, Mirasol? Bini ka na ba talaga? Kanina pa ako humihingi ng mainit na kape. Hanggang ngayon ay nakatunganga ka pa rin dyan. Ang boses ni Nanay Belen ay pumutok sa loob ng silid, puno ng puot at kawalang galang. Kahit nakahiga at mahina ang katawan, ang dila ng matanda ay tila latigo na laging handang sumugat sa damdamin ni Mirasol. Dahan-dahang lumingon si Mirasol. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakababa, tila iniiwasan ang anumang tensyon na maaaring magmula sa kanyang biyenan. Hindi niya magawang sumagot. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo at bawat paglunok niya ay tila may mga tinik na bumabara. Ang bawat sakripisyo niya, ang pagtitipid sa sarili para may maipang aral si Amihan, ang pagbebenta ng kanyang mga natitirang alahas para lamang may pampuhunan si Roldan sa kumpanya at ang walang katapusang pag-aalaga sa biyenang ito, ay tila naglaho na parang bula sa hangin. Lumabas siya ng silid nang hindi nagsasalita, bit-bit ang palanggana. Sa bawat hakbang niya sa makintab na sahig ng kanilang ancestral house, nararamdaman niya ang lamig na nagmumula sa semento. Isang lamig na tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Nadaanan niya si Roldan at Aubrey sa sala. Nakasandal si Roldan sa sofa, tila isang haring komportable sa kanyang trono, habang si Aubrey ay nakasabit sa kanyang braso. Ang mga labi ay mapula at puno ng pangungutya. Roldan, ang kape mo, isasalin ko na, mahinang sabi ni Mirasol. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Roldan. Sa halip, kinuha nito ang isang puting sobre mula sa mesa at inihagis ito sa paanan ni Mirasol. Ang puting papel ay dumausto sa sahig. Huminto malapit sa kanyang mga luma at kupas na tsinelas. Pirmahan mo yan. Huwag ka nang mantanong. At tandaan mo, Mirasol, bukas sa kasal ni Amihan, ayaw ko ng anumang eksena. Magsuot ka ng maayos na damit, huwag yang mukha kang katulong. Pagkatapos ng selebrasyon, mag-usap tayo tungkol sa pag-alis mo sa bahay na ito. Utos ni Roldan.
Ang kanyang tono ay walang bakas ng pag-aalinlangan o awa. Tumitig si Mirasol sa sobre. Alam niya kung ano ang laman yon. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Hindi siya iiyak sa harap nila. Hindi niya ibibigay ang kasiyahang iyon kay Aubrey. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Isang babala na ang 26 na taon ng kanyang pananahimik ay malapit na ring mabasag. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang malungkot na himig na ayaw tumigil. Sapat na ba ang lahat ng pasakit na ito para bayaran ang kasalan ng hindi ko naman ginawa? O ito na ang simula ng aking paglaya mula sa bilangguan ng pag-ibig na ako rin ang nagtayo? Ang bawat alaala ay tila isang butil ng asin na ibinubudbod sa isang sariwang sugat. Sa loob ng kusinang naging saksi sa libu-libong oras ng kanyang paglilingkod, nakatayo si Mirasol habang nakatingin sa kanyang mga kamay. Ang mga palad na ito ang nagluto ng paboritong ulang ni Roldan tuwing gabi. Ang mga kamay na ito ang naglaban ng mga barong na ginamit nito sa pag-akyat sa tagumpay. Ngunit sa paningin ng kanyang asawa, ang mga kamay na ito ay wala ng halaga, kundi ang magsilbi na parang isang makina. Dahan-dahang hinaplos ni Mirasol ang kanyang leeg. Sa bahaging dati ay kinaroroonan ng isang gintong kwintas na may pendant na krus. Ang tanging pamanang iniwan sa kanya ng kanyang yumaong ina. Tila, bumabalik ang kanyang gunita 20 taon na ang nakalilipas. Noong panahong halos mabaon sa utang ang maliit na negosyo ni Roldan. Naalala niya ang takot sa mga mata ng kanyang asawa, ang panginginig ng boses nito, habang sinasabing maaari siyang makulong kung hindi mababayaran ang mga materyales sa konstruksyon. Nung gabing iyon, walang pag-aalinlangang hinubad ni Mirasol ang kwintas at ibinigay ito sa asawa. Ipagbili mo ito, Roldan. Mas mahalaga ang kalayaan mo kaysa sa kahit anong alahas, ang sabi niya noon. Naalala pa niya kung paano lumuhod si Roldan sa kanyang paanan. Umiiyak at nangangakong darating ang araw na papalitan niya ito ng higit pa sa ginto, na gagawin niya itong reyna ng kanyang buhay. Ang mga pangakong iyon ay tila mga tuyong dahon na ngayon ay tinatangay na ng hangin ng kataksilan. Napatigil ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig niya ang mabibigat na yabag ni Roldan papasok sa kusina. Hindi man lamang ito nag-abalang kumatok. Ang amoy ng mamahaling pabango nito ay humalo sa amoy ng bawang at mantika sa loob ng silid. Isang matinding kontras na tila nagsasabing, hindi na sila kabilang sa iisang mundo. Bakit hindi mo pa pinipirmahan ang subreng ibinigay ko? Huwag mong sabihing nag-iilusyon ka pa rin na magbabago ang isip ko. Bungad ni Roldan, ang boses ay puno ng pagkabagot. Humakbang siya palapit at kinuha ang tasang nakapatong sa lababo. Binitawan ito ng malakas na lumiha ng matinis na tunog sa marble na mesa. Roldan, naalala mo pa ba nung isinangla ko ang kwintas ni Ina para sa iyo? Mahinang tanong ni Mirasol. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Tumawa si Roldan, isang tawang tuyo at walang buhay. Yan na naman tayo sa mga lumang kwento, Mirasol. Isang maliit na piraso ng ginto, kapalit ng lahat ng karangyan tinatamasa mo ngayon? Napakababaw mo naman. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin. Tumatanda ka na. Nagiging mapurol na ang isip mo. Hindi mo na naiintindihan ang takbo ng negosyo ko. Si Aubrey, siya ang kailangan ng kumpanya. Siya ang may koneksyon. Siya ang may ganda na kaya kong ipakita sa mundo. Ikaw? Hanggang dito ka na lang sa kusina, kasama ng mga amoy ng ulam. Ang bawat salita ni Roldan ay tila isang malakas na tulak na nagbabaon kay Mirasol sa putikan. Ito ang tinatawag nilang gaslighting. Ang unti-unting pagpapaduda sa kanya sa sarili niyang halaga. Naramdaman ni Mirasol ang init sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niyang tumingin ng diretso sa asawa. Sa likod ng kanyang mga nanlalabong paningin, may isang mitsa ng apoy na nagsisimulang magliyab. Hindi karanyaan ang hinihingi ko, Roldan. Respeto lang bilang asawa mo sa loob ng 26 na taon. Sagot niya.
bagaman ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon. Respeto? Ang respeto ay kinikita, Mirasol. At sa ngayon, wala ka nang ginagawa kundi maging pabigat sa aking pag-asenso. Pirmahan mo ang papeles. Gawin mo ito para kay Amihan. Kung ayaw mong mapahiya ang anak mo sa araw ng kasal niya dahil ang ina niya ay isang martir na ayaw bumitaw sa patay na relasyon. Tinalikuran siya ni Roldan. Iniwan siya mag-isa sa gitna ng malamig na kusina. Ang katahimikan ay tila isang malaking kumot na bumalot sa kanya. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang cellphone na nakatago sa bulsa ng kanyang duster. Kinuha niya ang luma at gasgas na telepono. Isang numero na walang pangalan ang nakarehistro sa screen. Lumakad siya patungo sa bintana. Tinitingnan ang dilim ng gabi sa labas bago sinagot ang tawag. Handa na ba ang lahat, ma'am? Ang boses ng isang lalaki sa kabilang linya. Pormal at puno ng determinasyon. Huminga ng malalim si Mirasol. Ang kanyang muka, na kanina ay puno ng pait, ay dahan-dahang tumigas na tila isang batong hindi matitinag. Oo, siguraduhin mong walang makakalusot na kahit isang sentimo. Oras na para bawiin ang lahat ng itinanim ko sa lupang akala nila ay kanila. Ang pinakamadilim na bahagi ng gabi ay hindi ang kawalan ng ilaw, kundi ang mga lihim na pilit itinatago sa ilalim ng mga unan. Sa loob ng maliit at masikip na bodega sa likod ng kusina, doon sa silid na pinaglalagyan ng mga lumang kagamitan at mga sako ng bigas, nakaupo si Mirasol sa isang lumang bangko. Ang tanging liwanag na tumatanglaw sa kanyang mukha ay ang malamig na sinag mula sa isang maliit na tablet na matagal na niyang itinatago sa loob ng isang kahon ng mga lumang recipe. Sa bawat pagpindot niya sa screen, lumalabas ang mga hanay ng mga numerong tila mga kaweng ng isang mahabang kadena na matagal nang nakagapos sa kanyang pamilya. Ang mga mata ni Mirasol na madalas makitang puno ng lungkot o pagod sa harap ng ibang tao, na yon ay matalas at puno ng talino. Dito sa dilim, hindi siya ang asawang amoy lupa ni Roldan. Dito, siya ang otak na nagmamaniyobra sa likod ng mga pinakamalalaking transaksyon na nagligtas sa kumpanya ni Don Leandro Fuentebella noong mga panahong halos gumuho ang ekonomiya. Tinitigan niya ang isang partikular na account record. Doon ay nakita niya ang malalaking halaga ng pera na inililipat ni Roldan mula sa pondo ng kanilang sariling kumpanya patungo sa isang dummy account sa ilalim ng pangalan ng isang kamag-anak ni Aubrey. Ang pagnanakaw ay hindi lamang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa pinaghirapan nilang kabuhayan para sa kinabukasan ni Amihan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mirasol. Akala ni Roldan ay wala siyang alam sa teknolohiya na ang kanyang mundo ay umiikot lamang sa pagpapakulo ng tubig at paghihiwa ng sibuyas. Hindi alam ng kanyang asawa na siya mismo ang naglagay ng mga digital footprint na magiging ebidensya sa pagbagsak nito. Napatigil ang kanyang paggalaw nang marinig niya ang tunog ng mga yabag sa labas ng bodega. Ang marahang pagtamaan ng mga tahong sa sahig ay sapat na para malaman niya kung sino ang paparating. Mabilis niyang pinatay ang tablet at ibinalik ito sa loob ng kahon, tinakpan ng mga lumang libro at kumuha ng isang basahan para magkunwaring naglilinis. Bumukas ang pinto ng bodega nang may kasamang matinis na tunog na tila isang babala. Nakatayo doon si Aubrey, suot ang isang manipis na pantulog na sutla. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at pangungutya. Hawak niya ang kanyang cellphone. Ang screen nito ay nagbibigay ng liwanag na lalong nagpatingkad sa kanyang mapulang labi. Anong ginagawa mo rito sa ganitong oras, Mirasol? Naghahanap ka ba ng matataguan dahil hindi mo na kayang tingnan ang katotohanan? Tanong ni Aubrey. Ang kanyang boses ay tila isang kuko na kumakalos sa pader. Pumasok siya sa loob ng maliit na silid. Ang kanyang pabango ay tila sumasakal sa hanging na roon. Nag-ayos lang ako ng mga gamit para sa kasal bukas. Ayaw kong may maging problema sa mga gagamiting gamit sa catering. Mahinang sagot ni Mirasol
hindi tumitingin sa mga mata ng dalaga. Itinuloy niya ang pagpupunas sa isang lumang florera. Ang kanyang mga kamay ay nananatiling matatag sa kabila ng kaba. Lumapit si Aubrey at kinuha ang isa sa mga lumang recipe book na nakapatong sa mesa. Ang sipag mo talaga, no? Kahit alam mong itatapon ka na ni Roldan, nagagawa mo pa ring maging alipin. Hindi ko alam kung hanggang saan ang kabobohan mo o kung sadyang wala ka lang talagang dignidad. Inihulog niya ang libro sa sahig. Ang mga pahina nito ay nagkalat na tila mga sugat na bumukas. Yumuko si Mirasol para pulutin ang libro. Sa pagkakataong iyon, napansin ni Aubrey ang maliit na reflection sa screen ng cellphone na naiwan ni Mirasol sa tabi ng kahon. Isang notification na hindi agad namatay. Teka, ano yan? Biglang sumikip ang boses ni Aubrey. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga mata ay naniningkit habang sinusubukang silipin ang kinalalagyan ng kahon ni Mirasol. Bakit gising ang computer ni Roldan sa kwarto niya kanina, pero narito ka at may itinatago ka rin? Nararamdaman ni Mirasol ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ang katahimikan sa loob ng bodega ay naging mabigat, tila isang bagyong nagbabadyang sumabog. Ang lihim na pilit niyang itinatago sa loob ng maraming taon ay tila nanganganib na mabunyag bago pa man dumating ang tamang panahon. Wala akong itinatago, Aubrey. Mas mabuti pang bumalik ka na sa itaas bago ka pa makakita ng bagay na hindi mo magugustuhan. Wika ni Mirasol. Sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may kakaibang lamig na nagpatigil kay Aubrey sa kanyang kinatatayuan. Ang bagal-bagal mo! Gusto mo na ba ako mamatay para makuha mo ang mga alahas ko? Yan naman ang hinihintay mo, di ba? Ang mawala ako para wala nang sisita sa kapangitan mo. Ang boses ni Nanay Belen ay pumapalahaw sa loob ng silid na amoy gamot at haplas. Sa kabila ng kanyang panghihina, ang kanyang galit ay tila isang bukal na hindi natutuyo. Nakaluhod si Mirasol sa tabi ng kama. Matiyagang minamasahe ang namamagang mga binti ng matanda. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplo sa kulubot na balat. Sinusubukang pagaanin ang sakit na nararamdaman ng kanyang biyenan. Kahit na ang bawat salitang lumalabas sa bibig nito ay tila mga lason na pilit siyang pinapatay. Ito ang utang na loob na laging isinusumbat sa kanya. Ang pagkupkup daw sa kanya ng pamilya Villarama noong siya ay nagsisimula pa lamang. Ngunit sa bawat haplos ni Mirasol, naalala niya ang katotohanang siya ang nagbayad ng lahat ng utang ng pamilyang ito. Siya ang nagpapakain, siya ang nagpapatakbo ng bahay, at siya ang tanging nagtitiyagang maglinis ng dumi ng matandang ito habang ang sariling anak nitong si Roldan ay abala sa pagpapakasaya sa piling ng iba. Napatigil ang kamay ni Mirasol nang mapansin niya ang isang bote ng gamot sa ibabaw ng side table. Kinuha niya ito at tiningnan ang label. Kumunot ang kanyang no. Ito ay isang mumurahing brand ng gamot para sa puso. Isang generic na gamot na alam niyang hindi hiyang sa matanda. Noong nakaraang linggo lang ay nag-abot siya ng malaking halaga kay Roldan para bilhin ang imported na gamot na inireseta ng doktor ni Nanay Belen. Nanay, ito po ba ang gamot na iniinom ninyo simula kahapon? Mahinang tanong ni Mirasol. Bakit? Reklamo ka na naman sa gastos? Iyan ang binili ni Roldan dahil sabi niya ay yan daw ang sabi ng doktor. Huwag mo kaming pakialaman. Wala ka namang alam sa medisina. Muling singhal ng matanda bago ito humiga ng talikod sa kanya. Isang matinding pait ang gumapang sa lalamunan ni Mirasol. Hindi lamang siya ang niloloko ni Roldan. Pati ang sariling ina nito ay ninanakawan ng pagkakataong gumaling para lamang may maipang regalo kay Aubrey. Ang pera para sa gamot ay napunta na naman sa luho ng kabet. Ang bawat sentimo ng kanyang pinaghirapan ay tila dinudurog sa harap ng kanyang mga mata. Tumayo si Mirasol at binuhat ang tray ng pagkain. Habang papalabas siya ng silid, narinig niya ang marahang pagpihit ng doorknob sa kabilang dulo ng pasilyo. Ang silid na ginagamit ni Roldan bilang opisina. Nanatiling nakatago si Mirasol sa likod ng malaking cabinet sa hallway,
pinipigilan ang kanyang paghinga habang naririnig ang boses ni Roldan at Aubrey na papalapit. Huwag kang mag-alala, Aubrey. Naayos ko na ang papeles. Ang ancestral house na ito ay nakapangalan na sa atin. Pagkatapos ng kasal bukas, ibebenta natin ito sa mga developer ng mall. Isang pirma na lang ang kailangan mula sa matandang yon at madali ko na siyang mapapa-oo. Ang boses ni Roldan ay puno ng kasabikan, tila isang batang nakakuha ng bagong laruan. Siguraduhin mo lang, Roldan. Ayaw ko nang tumira sa lumang bahay na ito na amoy gamot at amoy luma. Gusto ko ng kondo sa Makati, yung malapit sa lahat ng malls. Sagot ni Aubrey. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng kasakiman. Paano si Mirasol? At ang anak mong si Amihan? Si Mirasol? Hayaan mo siyang bumalik sa probinsya nila. At si Amihan, may asawa na siya. Hindi na natin problema yon. Ang mahalaga, makuha natin ang pera bago pa malaman ng sinuman ang tungkol sa mga utang ng kumpanya. Naramdaman ni Mirasol ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang ancestral house, ang bahay na itinayo ng mga magulang ni Roldan, ang bahay na inalagaan niya ng higit sa sarili niyang buhay, ay ibebenta na parang isang basurang gamit. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng kanyang pawis at luha. At ngayon, plano itong wasakin ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Nanatiling nakatayo si Mirasol sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang anino ay tila isang saksi sa masamang balak na kanyang narinig. Ang kanyang puso, na kanina ay puno ng lungkot, ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Hanggang kailan ko hahayaang lamunin ng kanilang kasakiman ang lahat ng mahahalagang bagay sa buhay ko? O, ito na ba ang huling gabi na hahayaan ko silang tumapak sa aking pagkatao bago ko sila lunurin sa sarili nilang mga kasinungalingan? Ang amoy ng luma at tuyong insenso ay humahalo sa hanging galing sa dagat. Lumilika ng isang atmosfera na puno ng kabanalan at mga lihim na hindi pa nabubunyag. Sa loob ng lumang simbahan ng San Sebastian, kung saan ang mga anino ng mga santo ay tila nagmamasid sa bawat makasalanan, dahan-dahang naglalakad si Mirasol. Nakasuot siya ng isang simpleng asul na belo na bahagyang tumatakip sa kanyang mukha, sapat na upang hindi siya agad makilala ng sinumang taga roon. Ang bawat paghakbang ng kanyang mga luma at gasgas na bakya sa malamig na semento ng patio ay tila isang mabagal na kumpas ng orasan. Isang paalala na ang bawat segundo ay mahalaga. Tumigil siya sa harap ng isang luma at madilim na kumpisalan sa gilid ng altar. Hindi siya narito para mangumpisal ng kasalanan, kundi para humingi ng lakas sa isang taong tanging nakakalam sa kanyang tunay na pagkatao. Sa kabilang bahagi ng madilim na sulok, nakaupo ang isang lalaking may tindig na kagalang-galang. Kahit nasa gitna ng dilim, ang kinang ng kanyang gintong relo at ang pino ng kanyang barong na gawa sa pinya ay nagpapakita ng isang kapangyarihang hindi matitinag. Siya si Don Leandro Fuentebella, ang hari ng industriya sa Manila, ang lalaking ang bawat salita ay batas sa mundo ng negosyo. Akala ko ay hindi ka na darating, Mirasol. Simula ni Don Leandro, ang kanyang boses ay malalim at puno ng respeto. Ilang taon na ang lumipas, simula noong huli tayong nagkita ng personal. Ngunit ang iyong mga payo sa pananalapi ay nananatiling sandigan ng aking kumpanya. Dahan-dahang naupo si Mirasol sa kahoy na upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang luma at kupas na pitaka. Hindi ko kayo matatanggihan, Don Leandro. Kayo lang ang nakakaalam kung bakit ko piniling manatili sa anino sa loob ng 26 na taon. Ang katahimikan ko ay ang tanging paraan para maprotektahan ang aking pamilya. Tumingin si Don Leandro kay Mirasol at ang kanyang mga mata ay tumigil sa mga kamay ng babae. Mga kamay na magaspang, may mga bakas ng sugat mula sa paghihiwa ng rekado at paglalaba, at mga kalyo mula sa walang katapusang gawaing bahay. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Tingnan mo ang iyong mga kamay, Mirasol. Wika ni Don Leandro.
Ang kanyang tono ay may halong pait at panghihinayang. Ang utak na nagligtas sa Fuentebella Group mula sa pagkalugi ay narito sa Batangas. Nagluluto ng ulam at nilalait ng isang lalaking hindi man lang kayang pantayan ang iyong talino. Hanggang kailan mo hahayaang saktan ka ni Roldan? Alam ko ang tungkol sa mga utang niya. Alam ko ang tungkol sa babaeng iyon. Yumuko si Mirasol. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nakapiit sa loob ng isang masikip na hawla. Para sa anak ko, Don Leandro. Para kay Amihan. Gusto kong makita siyang ikasal ng may dangal. Ayaw kong masira ang pangarap niya dahil sa kasakiman ng kanyang ama. Ngunit sa anong halaga, Mirasol? Ang sarili mong kaligayahan? Umiling si Don Leandro. Kumuha siya ng isang itim na folder mula sa kanyang tabi at inilapag ito sa pagitan nila. Ang tunog ng papel na tumama sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Nasa loob nito ang lahat ng ebidensya ng pagmamanipula ni Roldan sa iyong mga pirma. Ang ancestral house, ang kumpanya, at ang iyong mga lupa. Lahat ay nasa bingit ng panganib. Kung hindi ka kikilos ngayon, wala nang matitira sa iyo at kay Amihan pagkatapos ng kasal. Hinawakan ni Mirasol ang folder, at sa bawat pahinang kanyang nasasalat, nararamdaman niya ang init ng put na unti-unting lumalamon sa kanyang takot. Ang bawat numero, ang bawat peking pirma ni Roldan ay tila mga sampal na gumigising sa kanyang natutulog na pagkatao. Hindi ko siya hahayaang makuha ang lahat, Don Leandro. Ang kasal ni Amihan ay magiging simula ng kanyang tagumpay, ngunit ito rin ang magiging huling araw ng paghahari ni Roldan. Deklara ni Mirasol. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig, matalim, at puno ng determinasyon. Tumayo si Don Leandro at tumingin ng diretso sa mga mata ni Mirasol. Hinawakan niya ang balikat ng babae, isang kilos ng suporta na matagal nang hindi nararamdaman ni Mirasol mula sa sinumang lalaki. Mirasol, kailangan mo nang bumalik sa totoong mundo mo. Hindi ka para sa kusina lang. Ikaw ang reyna na matagal nang naghihintay sa kanyang trono. Handa ka na ba sa gagawin nating pagsabog bukas? Huminga ng malalim si Mirasol habang nakatingin sa dambana ng simbahan. Ang katahimikan ay tila isang panalangin na sinagot na. Handa na ako, Don Leandro. Oras na para malaman nila na ang asawang minaliit nila ay siya palang may hawak ng kanilang mga buhay. Ang banag ng araw sa umagang iyon ay tila isang mapanlinlang ng ngiti ng tadhana. Sa loob ng silid ni Amihan, ang hangin ay puno ng amoy ng bagong biling pabango at mga sariwang bulaklak. Ngunit para kay Mirasol, ang bawat hininga ay tilang may kasamang alikabok ng lungkot. Nakatayo siya sa harap ng bintana. Pinapanood ang mga tauhan sa labas na abala sa pag-aayos ng mga puting silya at mga palamuting laso para sa gaganaping piging sa harden. Dahan-dahang lumapit si Mirasol sa kama, kung saan nakalatag ang trahe de boda ni Amihan. Ang puting tela ng gown ay kumikinang sa ilalim ng liwanag, puno ng mga masalimuot na buweda at maliliit na kristal na tila mga bituing bumagsak mula sa langit. Hinaplos ni Mirasol ang dulo ng belo at sa bawat pagdampi ng kanyang magaspang na daliri sa malambot na seda, nararamdaman niya ang isang matinding kirot. Ito ang pangarap ng bawat ina, ang makitang masaya ang kanyang anak sa pinakamahalagang araw ng buhay nito. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, alam ni Mirasol na may isang madilim na katotohanang nagbabadyang sumira sa lahat. Ma, ang ganda po, di ba? Napalingon si Mirasol at nakita si Amihan na nakatayo sa pinto. Ang kanyang anak ay tila isang anghel na bumaba sa lupa. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pananabik. Lumapit si Amihan at niyakap ang kanyang ina ng mahigpit, isang yakap na puno ng pasasalamat at pagmamahal. Ma, thank you so much for everything. Alam ko pong hirap na hirap kayo ni Papa na itaguyod ang kumpanya para lang mabigyan ako ng ganitong klaseng kasal. I'm so lucky to have both of you. Bulong ni Amihan habang nakasandal ang ulo sa balikat ni Mirasol.
Tila isang libong karayom ang tumusok sa puso ni Mirasol nang marinig ang mga salitang iyon. Ang pasasalamat ni Amihan kay Roldan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang kalooban. Gustong-gusto niyang isigaw ang katotohanan na ang amang hinahangaan nito ay handa silang itapon para sa ibang babae, na ang perang ginamit sa kasal na ito ay bahagi ng perang ninakaw sa kanilang kinabukasan. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ang utang na loob niya sa kaligayahan ng kanyang anak ang nagpatahimik sa kanya. Ang mahalaga ay maging masaya ka, anak. Iyan lang ang tanging hiling ko. Mahinang sagot ni Mirasol habang marahang hinahaplos ang buhok ni Amihan. Pinilit niyang huwag manginig ang kanyang boses. Pinilit niyang huwag tumulo ang mga luhang kanina pa nagbabadyang kumawala. Ma, is there something wrong? Parang ang lalim po ng iniisip ninyo kanina pa, puna ni Amihan, bahaging lumayo para tingnan ang mukha ng ina. Don't worry, Ma. Kahit may asawa na ako, hinding-hindi ko kayo pababayaan ni Papa. Kayo pa rin ang priority ko. Ngumiti ng pilit si Mirasol at hinalikan ang noo ng anak. Wala ito, anak. Siguro ay pagod lang sa pag-aayos. O sige na, maligo ka na at darating na ang mga makeup artist mo. Lalabas muna ako para tingnan ang catering sa baba. Nagmadaling lumabas si Mirasol ng silid. Hindi na hinihintay ang sagot ni Amihan. Kailangan niyang makahinga. Kailangan niyang lumayo sa inosenteng pagmamahal ng kanyang anak na tila lalong nagpapabigat sa kanyang pasanin. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin na nahulog mula sa bulsa ng kanyang duster ang isang maliit na piraso ng papel. Isang dokumentong baluktot ang pagkakatiklop na kanina pa niya pinag-iisipan kung saan itatago. Naiwan si Amihan sa loob ng silid, nakatingin sa saradong pinto. Napansin niya ang puting papel na nalaglag sa sahig, malapit sa paanan ng kanyang kama. Sa pag-aakalang isa lamang itong listahan ng mga bibilhin para sa catering, dahan-dahan niya itong pinulot at binuksan. Ang kanyang mga mata ay unti-unting lumaki at ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho. Ang bawat salitang nakasulat sa itaas ng dokumento ay tila mga kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Petition for Dissolution of Marriage. Petitioner, Roldan Villarama. Respondent, Mirasol Villarama. Naninghinig ang mga kamay ni Amihan habang binabasa ang mga kasinungalingang nakasulat doon, kasama ang pirma ng kanyang ama na tila isang hatol ng kamatayan sa kanilang pamilya. Sa gitna ng saya ng kanyang nalalapit na kasal, ang mundo ni Amihan ay biglang gumuho sa isang iglap. Ang amoy ng luma at naging sunog na sinulid mula sa plansa ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak sa labas. Ngunit sa loob ng maliit na silid sulok ni Mirasol, ang hangin ay tila nagiging malapot sa tensyon. Nakatayo si Mirasol sa harap ng isang lumang plansahan, maingat na itinutuwid ang mga lukot ng kanyang barot saya. Isang simpleng kasuotan na gawa sa pinong pinukpok, kupas na ang kulay, ngunit malinis at puno ng danggal. Ito ang suot na balak niyang gamitin para sa kasal ng kanyang anak. Ang huling kasuotan na magsisilbing baluti niya sa harap ng mga taong minaliit siya. Ang katahimikan ay biglang nabasag nang bumukas ang pinto nang walang babala. Ang malakas na pagtama ng pintuan sa dingding ay tila isang hudyat ng pagdating ng isang bagyo. Pumasok si Aubrey. Suot ang isang mamahaling cocktail dress na hapit sa kanyang katawan, habang ang bawat hakbang ng kanyang matitulis na takong sa sahig ay lumilika ng isang mapanghamak na ritmo. "You're actually going to wear that?" Tanong ni Aubrey. Ang kanyang boses ay puno ng sarkasmo habang tinititigan ang barot saya ni Mirasol mula ulo hanggang paa. "Mirasol, it's a high society wedding. Hindi yan palengke o piyesta sa baryo. Nakakahiya naman kay Roldan kung makikita ka ng mga business partners niya na mukhang katulong na naligaw sa simbahan." Hindi kumibo si Mirasol. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pagplansa, ang bawat galaw ng kanyang kamay ay nananatiling mahinahon. Kahit na sa loob niya ay tila may isang bulkan na nagbabadyang sumabog. Ang lamig ng kanyang pakikitungo ay lalong nagpainit sa ulo ni Aubrey. Lumapit ang dalaga at marahas na inilapag ang isang makapal,
na sobre sa ibabaw ng plansahan, muntik nang masunog ang dulo ng tela. Here, 100,000 pesos. Cash yan. Kunin mo na at bago pa magsimula ang marcha sa altar, umalis ka na. Mag-imbento ka na lang ng dahilan kay amihan. Sabihin mo sumama ang pakiramdam mo o kailangang umuwi sa probinsya. Ayaw kong masira ang moment namin ni Roldan dahil sa presensya mo. Dahan-dahang itinigil ni Mirasol ang kanyang ginagawa. Ibinaba niya ang plansa at tumingin ng diretso sa mga mata ni Aubrey. Sa unang pagkakataon, hindi ang takot o lungkot ang nakita ni Aubrey, kundi isang talim na tila kayang humiwa sa kahit anong kasinungalingan. Ang perang ito, Aubrey. Ito ba yung perang kinuha ninyo mula sa pondo ng kumpanya na dapat ay para sa pag-aaral ng mga anak ng mga trabahador? Mahinang tanong ni Mirasol. Ang boses ay kalmado, ngunit may kasamang bigat na hindi matatawaran. Sandaling napatigil si Aubrey. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nanlaki sa gulat. Ngunit agad din itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. Wala kang pakialam kung saan galing yan. Ang mahalaga, sapat yan para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo sa amin. Don't be a martyr, Mirasol. Walang mapapala ang pagiging mabait. Sa mundong ito, ang magaganda at matatapang ang laging panalo. Hinawakan ni Mirasol ang sobre. Naramdaman ang kapal ng papel na tila sumasalamin sa kapal na mukha ng babaeng nasa harap niya. Dahan-dahan niyang inusog ang sobre pabalik kay Aubrey hanggang sa mahulog ito sa sahig. Ang mga libu-libong piso ay bahagyang lumabas mula sa gilid ng sobre. Ang barot saya na ito ay pag-aari ng aking ina. Luma na, oo, pero bawat hibla nito ay totoo. Hindi tulad ng suot mo, na kahit gaano kakinang, ay binili mula sa nakaw na yaman at nakaw na kaligayahan, wika ni Mirasol. Isang maliit at mahiwagang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting tila nakakakita ng isang bagay na hindi pa alam ng kanyang kaaway. Tumawa ng maasim si Aubrey. Pilit na itinatago ang pagkailang na nararamdaman sa kakaibang aura ni Mirasol. You think you're so superior? Tingnan natin bukas kung sino ang tatawa kapag iniwan ka na ni Roldan sa harap ng lahat. You're just a shadow, Mirasol, and shadows disappear when the lights are too bright. Lumakad si Aubrey patungo sa pinto, ngunit bago siya makalabas, narinig niya ang huling pangungusap ni Mirasol na tila isang sumpa na bumulong sa kanyang pandinig. Ang pikeng alahas, Aubrey. Kumikinang lang yan kapag madilim ang paligid. Pero kapag dumating na ang liwanag ng katotohanan, lahat ay makakakita na ang ganda nito ay gawa lamang sa salamin na madaling madurog. Ang huling hapunan ay hindi kailanman naging kasing pait ng gabing ito. Sa loob ng malawak na silid kainan, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselanang plato ay tila mga dambana ng katahimikan na pilit binabasag ang bawat hininga. Inihanda ni Mirasol ang paboritong adobo at sinigang ni Roldan, ang mga pagkaing naging simbolo ng kanyang pag-ibig sa loob ng maraming dekada. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bango ng pagkain ay tila amoy ng isang lamay. Ang lamay ng kanilang pagsasama. Nakasandal si Roldan sa kanyang upuan, kampanteng-kampante habang hinihigop ang mainit na sabaw. Ang kanyang mukha ay puno ng kislap ng tagumpay. Tila ba nakamit na niya ang rurok ng kanyang mga pangarap? Sa tabi niya, si amihan ay nakaupo ng tuwid. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula at umiiwas sa tingin ng kanyang ama. Kanina pa napapansin ni Mirasol ang pananahimik ng anak. Ngunit iniisip niya na baka ito ay dala lamang ng kaba para sa kasal bukas. Siguraduhin mong maayos ang lahat ng dadalhin natin sa simbahan bukas, Mirasol. Utos ni Roldan. Ang kanyang boses ay puno ng otoridad na tila kinakausap lamang ang isang tauhan sa kumpanya. Gusto ko ay perpekto ang lahat. Maraming malalaking tao ang darating. Ito ang gabi na magbabago ang buhay natin, lalo na ang kumpanya. Tumango lamang si Mirasol, hindi nagsasalita. Pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng buong puso, ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang talino at kabataan. Ngayon, ang nakikita na lamang niya ay isang estranjero
na nabubulagan ng sariling kasakiman. Pagkatapos ng hapunan, habang abala ang lahat sa huling pag-aayos, pumasok si Mirasol sa silid ni Roldan para ihanda ang barong Tagalog na isusuot nito. Habang maingat niyang inaayos ang pagkakasabit ng damit, napansin niya ang isang itim na leather folder na nakalabas sa bulsa ng jacket ni Roldan. Dahil sa kuryosidad at kutob na hindi maipaliwanag, dahan-dahang binuksan ni Mirasol ang folder. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa loob niyon ay ang mga dokumento ng life insurance ni Amihan, ang pondong matagal na nilang pinag-iipunan para sa seguridad ng kanilang anak. Sa huling pahina, nakita ni Mirasol ang isang change of beneficiary form. Ang pangalan ni Amihan ay binura at pinalitan ng pangalan ni Aubrey. Hindi lamang ang kanilang ancestral house ang kukunin ni Roldan, pati ang huling proteksyon na inilaan nila para sa kanilang anak ay ninanahaw na rin ito para sa kanyang kabit. Naramdaman ni Mirasol ang isang matinding panginginig na nagsimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong katawan. Ang bawat pahina ay tila isang malakas na sampal na gumigising sa huling bahagi ng kanyang pagiging martir. Ang bawat sakripisyo niya ay itinapon ni Roldan sa putikan, at ngayon, maging ang kinabukasan ng sarili nilang dugo ay handa nitong isugal para sa isang babaeng kahapon lang nakilala. Mirasol, nasa na yung mga cufflink ko? Ang boses ni Roldan ay narinig mula sa pinto, puno ng pagkainis. Mabilis na itinago ni Mirasol ang folder sa likod ng barong. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang lambot ng isang asawa ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng tigas ng isang babaeng wala ng balak pang umurong. Lumingon siya kay Roldan. Ang kanyang mga mata ay malamig na tila yelo sa gitna ng gabi. Nasa ibabaw ng drawer, Roldan. Huwag kang magmadali. Sagot ni Mirasol. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang bagsak na hindi napansin ng asawa. Matulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Siguraduhin mong nakapagpahinga ka dahil bukas ay isang araw na hinding-hindi mo makakalimutan. Nang makaalis si Roldan, dahan-dahang lumapit si Mirasol sa salamin. Tiningnan niya ang kanyang sariling refleksyon, ang mga linyang dulot ng pagod, ang mga matang naging saksi sa libu-libong kasinungalingan. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, kung saan nakatago ang tiwala ni Don Leandro at ang lahat ng resibong magpapabagsak sa imperyong binuo sa ibabaw ng kanyang mga luha. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang pasasalamat bago ang isang malakas na pagsabog. Sa labas, ang hangin sa Batangas ay nagsimulang lumakas, humahampas sa mga dahon ng puno na tila isang hudyat na ang unos ay narito na. Ang kampana ng simbahang gawa sa adobe ay tumutunog ng may kakaibang bigat. Ang bawat kumpas nito ay tila isang babalang umaalingaw-ngaw sa buong bayan ng Batangas. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga makukulay na stained glass. Lumilikha ng mga anino sa mahabang pasilyo ng altar na pinalamutian ng libu-libong puting rosas. Sa labas, ang mga mamahaling sasakyan ay sunod-sunod na humihinto. Inilalabas ang mga pinakamakapangyarihang pangalan sa mundo ng negosyo at politika. Nakatayo si Mirasol sa isang sulok ng narthex, ang bahagi ng simbahan, bago ang mismong pinto ng seremonya. Suot niya ang kanyang barot saya na pinaghirapang plansahin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod ng walang anumang palamuti, kundi ang kanyang dangal. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na rosaryo. Ang kanyang mga daliri ay tila humahanap ng lakas sa bawat butil nito. Ang bulong-bulungan ng mga panauhin ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, puno ng pagtataka at pangungutya. Yan ba ang asawa ni Roldan? Bakit ganyan ang suot? Mukha siyang tauhan sa kusina. Ang marahang bulong ng isang donya na nakasuot ng kumikinang na alahas. Hindi pinansin ni Mirasol ang mga matang nakatingin sa kanya ng may pangmamata. Ang kanyang pansin ay nakatutok sa pinto, naghihintay sa pagdating ng kanyang asawa. Ang ugong ng isang mamahaling sports car ang bumasag sa ingay ng paligid.
Huminto ito sa tapat mismo ng hagdanan ng simbahan. Ang lahat ay natahimik nang bumukas ang pinto at lumabas si Roldan. Suot ang isang barong na gawa sa pinakamahal na tela. Ang kanyang mukha ay nagniningning sa kapalaluan. Ngunit ang mas ikinagulat ng lahat ay ang babaeng nakakapit sa kanyang braso. Si Aubrey ay tila isang apoy na pumasok sa loob ng banal na gusali. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na hapit sa kanyang katawan. Ang kanyang leeg ay pinalalamutian ng mga diamanteng alam ni Mirasol na binili mula sa perang. Dapat ay para sa kanilang pamilya. Hindi nahihiya, hindi nag-aalinlangan. Naglakad sila ni Roldan sa gitna ng pasilyo na tila ba sila ang bida sa seremonyang iyon? Roldan, ang tanging salitang lumabas sa bibig ni Mirasol. Isang pabulong na daing na tila hindi man lang umabot sa pandinig ng asawa. Tumigil si Roldan sa tapat ni Mirasol, ngunit hindi para batiin ang asawa. Sa halip, tiningnan niya ito ng may pandidiri, habang si Aubrey ay nagpakawala ng isang mapang-uyam na ngiti. Anong ginagawa mo rito sa harap, Mirasol? Sinabi ko sa'yo, doon ka lang sa likod. Huwag mong ipahiya ang pamilya natin sa harap ng mga bisita ko. Ang malamig na utos ni Roldan, sapat na para marinig ng mga taong nasa malapit. Pero Roldan, kasal ito ng anak natin. Ako ang legal mong asawa. Ako ang dapat na nasa tabi mo para ihatid si Amihan. Ang sagot ni Mirasol. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pait na nararamdaman. Legal na asawa? Tumawa si Aubrey. Ang tunog ay tila matalas na kristal na bumasag sa kabanalan ng lugar. Honey, tingnan mo ang sarili mo. You look like a ghost from the past. Ang pwesto sa tabi ni Roldan ay para sa babaeng kayang dalhin ang pangalan niya ng may pride. Move aside, Lola. You're blocking the view. Hinawakan ni Roldan ang braso ni Aubrey at dinala ito patungo sa hanay ng mga upuan para sa pamilya ng ikakasal. Ang mga upuang nakalaan para sa mga magulang. Doon, sa harap ng altar, umupo si Aubrey sa pwestong dapat ay para kay Mirasol. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng mas malakas. Ang iba ay naaawa. Ang iba naman ay natutuwa sa nakikitang drama. Naramdaman ni Mirasol ang isang matinding panghihina. Tila, ang kanyang mga tuhod ay malapit ng bumigay. Ang bawat hakbang ni Roldan at Aubrey ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang kanyang anak, si Amihan, ay paparating na. At ang unang makikita nito sa altar ay ang amang nagtataksil at ang babaeng sumisira sa kanilang pamilya. Nagsimula ang tugtog ng organ, ang hudyat ng pagpasok ng ikakasal. Ang bawat nota ay tila isang malungkot na iyak sa pandinig ni Mirasol. Pinanood niya si Amihan na pumasok. Ang mukha ng anak ay puno ng kalituhan at sakit nang makita ang ayos ng mga upuan sa harap. Sa gitna ng seremonya, bago pa man magsimula ang pagpapalitan ng sumpa, biglang tumayo si Roldan. Kinuha niya ang mikropono mula sa gilid ng podium. Ang kanyang kilos ay puno ng kayabangan na tila siya ang may-ari ng buong okasyon. Ang lahat ay natahimik, naghihintay sa kanyang sasabihin. Tumingin si Roldan sa buong simbahan. Ang kanyang mga mata ay tumigil kay Mirasol na nakatayo sa dulo ng pasilyo, mag-isa at tila kinalimutan na ng mundo. Sa harap ng lahat ng narito ngayon, may gusto akong linawin para sa ikakatahimik ng lahat. Ang panimula ni Roldan, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan, puno ng isang kapangahasang hinding-hindi malilimutan ng mga nakikinig. Ang kasalang ito ay hindi lamang pagdiriwang para sa aking anak, kundi pagdiriwang din ng aking bagong simula. Marahil ay nagtataka kayo kung bakit narito si Aubrey sa aking tabi. Narito siya dahil siya ang babaeng nagbigay sa akin ng liwanag nang ang buhay ko ay binalot ng kadiliman at kawalang halaga ng isang asawang hindi na marunong sumabay sa agos ng tagumpay. Ang boses ni Roldan na pinalakas ng mga speaker sa loob ng simbahan ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa bawat sulok ng gusali. Ang mga panauhin ay napasinghap. Ang mga bulong-bulungan na kanina ay mahina lamang ay naging isang malakas na ugong ng pagkabigla at pangungutya.
Sa harap ng altar, si Amihan ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa tindi ng sakit at kahihiyang nararamdaman para sa kanyang ina. Nakatayo si Mirasol sa dulo ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nakalapat sa kanyang hita upang pigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang bawat salita ni Roldan ay tila isang pisikal na sampal na nagpabaling sa kanyang mukha. Hindi lamang siya pinagtaksilan sa dilim. Nilapastangan siya nito sa harap ng Diyos at ng lahat ng taong rumerespeto sa kanilang pamilya. Mirasol, tawag ni Roldan, ang kanyang tingin ay matalim at walang bakas ng awa. Tapos na ang oras mo. Ang mga papeles ng ating paghihiwalay ay nasa mesa na. Hinihiling ko na pagkatapos ng seremonyang ito, tahimik kang umalis. Huwag mo nang hintayin na ipakaladkad kita palabas ng aking pamamahay at ng kumpanyang ako ang nagpatayo. Tumawa ng mahina si Aubrey. Ang tunog nito ay tila isang matulis na karayom na bumaon sa puso ni Mirasol. Sige na, Lola. Masyado nang masikip ang simbahan para sa isang tulad mong hindi naman kabilang dito. Uyam nito, sapat na para marinig ng mga nasa unahan. Naramdaman ni Mirasol ang pag-ikot ng paligid. Ang mga mukha ng mga bisita ay tila nagiging malabo, napalitan ng mga mapanghusgang mga mata. Ang katahimikan ay naging mabigat, tila isang kumunoy na dahan-dahang lumalamon sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isipan. Ang tinig ni Don Leandro sa loob ng kumpisalan. Hindi ka para sa kusina lang. Ikaw ang reyna. Dahan-dahang itinaas ni Mirasol ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng luha, ay biglang nagdingning sa isang kakaibang klase ng apoy. Hindi siya lilingon. Hindi siya tatakbo. Eksaktong sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng simbahan ay muling bumukas ng malakas. Lumika ng isang hanging humampas sa mga kurtina at palamuti. Ang lahat ay napalingon sa dulo ng pasilyo. Isang mahaba at makintab na itim na sasakyan ang nakatigil sa labas. At mula rito ay lumabas ang isang lalaking ang bawat hakbang ay nagbibigay ng kakaibang bigat sa atmosfera. Ang boses ng mga bisita ay biglang napalitan ng kaba at paghanga. Si Don Leandro Fuentebella, anong ginagawa niya rito? Ang gulat na tanong ng isang negosyante. Naglakad si Don Leandro sa gitna ng pasilyo, hindi tumitingin sa kaliwa o kanan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao. Nilampasan niya ang mga silya ng mga don at donya. Nilampasan niya si Roldan na ngayon ay tila nanigas sa pagkakatayo at tumigil siya sa tapat ni Mirasol. Sa harap ng lahat, ang pinakamakapangyarihang tao sa Manila ay dahan-dahang yumukod ng malalim kay Mirasol Villarama. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging kasing bingi ng kamatayan. Madam Mirasol, ang boses ni Don Leandro ay malakas at formal, sapat na upang marinig ng lahat. Hinihintay na po kayo ng Board of Directors. Hindi po maaaring magsimula ang pag-uusap tungkol sa hinaharap ng industriya nang wala ang babaeng nagligtas sa aming lahat. Tumingin si Don Leandro kay Roldan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at puot. At ikaw, Mr. Villarama, tila nakalimutan mo kung kaninong talino at dugo ang nagpakain sa'yo sa loob ng 26 na taon. Ang kumpanyang ipinagmamayabang mo. Hindi ba't nakalimutan mong banggitin na si Madam Mirasol ang tunay na may-ari ng lahat ng kapital niyon? Ang mukha ni Roldan ay biglang nawalan ng kulay. Naging kasing puti ng papel. Ang mikropono sa kanyang kamay ay nanginginig. Si Aubrey naman ay napabitaw sa braso ni Roldan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang nakatingin sa makapangyarihang matanda. Dahan-dahang kinuha ni Mirasol ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Ang remote na konektado sa malaking projector screen na dapat ay gagamitin para sa wedding video ni Amihan. Tumingin siya kay Roldan at sa pagkakataong ito, ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi na ngiti ng isang asawang nagtitiis, kundi ngiti ng isang reynang handa nang bumawi ng kanyang korona. Roldan, sabi mo ay gusto mo ng bagong simula?
wika ni Mirasol. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Ibibigay ko sa iyo ang hiling mo. Pero bago tayo maghiwalay, may gusto lang akong ipakita sa ating mga panauhin na hinding-hindi nila makakalimutan. Itinutok ni Mirasol ang remote sa screen. Ang lahat ay napatingin sa itaas, naghihintay sa susunod na mangyayari, habang ang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa noo ni Roldan. Ang liwanag mula sa malaking projector screen ay tumama sa puting tela. Ngunit hindi ang mga larawan ng pagkabata ni Amihan ang lumitaw sa harap ng lahat. Sa halip, ang buong simbahan ay nabalot ng mga itim at pulang numero, mga spreadsheet ng bank transfers, mga kopya ng peking pirma, at mga dokumento ng kumpanyang Villarama Construction na matagal nang itinatago ni Roldan. Ang mga bisitang kanina ay puno ng pangungutya ay biglang natahimik. Ang bawat mata ay nakatutok sa mga katotohanang unti-unting lumalabas sa screen. Ano ito? Mirasol, patayin mo yan! Na yun din! Ang sigaw ni Roldan. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot at galit. Sinubukan niyang humakbang patungo sa projector, ngunit hinarangan siya ng dalawang lalaking nakabarong. Ang mga security detail ni Don Leandro na tila mga pader na hindi matitinag. Hayaan mong matapos ang palabas, Roldan. Hindi ba't gusto mong makita ng lahat ang tagumpay mo? Ang malamig na sagot ni Mirasol. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay sapat na upang patahimikin ang buong paligid. Sa isang mabilis na pagpindot ni Mirasol sa remote, isang audio recording ang nagsimulang tumugtog sa mga speaker ng simbahan. Ang boses ni Roldan ay malinaw na narinig ng lahat, kasama ang malanding tawa ni Aubrey. Huwag kang mag-alala, Aubrey. Pagkatapos ng kasal, wala nang matitira kay Mirasol. Ginamit ko na ang pangalan niya para sa lahat ng utang. Siya ang haharap sa mga demanda habang tayo ay nasa Manila na at nagpapakasasa sa benta ng ancestral house. Kasunod dito ang boses ni Aubrey, na tila isang lason na kumalat sa banal na silid. Paanong matanda mong ina? Iiwan mo lang ba siya roon sa bahay? Si Nanay Belen? Ilalagay natin siya sa pinakamurang home for the aged. Masyado siyang maingay, Aubrey. Ayaw ko nang marinig ang boses niya sa bago nating buhay. Isang malakas na pagsinghapang narinig mula sa mga upuan sa unahan. Si Nanay Belen, na nakaupo sa kanyang wheelchair, ay tila biglang nabuhay ang diwa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang mga kamay na kanina ay nangangatog ay humawak ng mahigpit sa kanyang dibdib. Ang anak na ipinagtanggol niya, ang anak na palagi niyang pinapaboran kapalit ng pang-aapi kay Mirasol, ay handa siyang itapon na parang basura. Roldan, anong ibig sabihin nito? Ang mahinang tanong ni Amihan, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Sinisira ang makeup na inilaan para sa kanyang masayang araw. Papa, paano mo nagawa ito sa amin? Sa akin, sa kumpanya? Hindi nakapagsalita si Roldan. Ang kanyang muka ay kasing puti na ng mga rosas sa altar. Tumingin siya sa paligid at nakita ang mga mata ng kanyang mga business partners. Mga matang dati ay puno ng paghanga, ngayon ay puno na ng pandidiri at galit. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang imperyong binuo sa kasinungalingan, ay gumuho sa harap ng lahat sa loob lamang ng ilang minuto. Lumapit si Don Leandro sa gitna ng altar at hinarap ang mga tao. Para sa kaalaman ng lahat, si Madam Mirasol Villarama ang tunay na may-ari ng 70% ng shares ng Fuentebella Group sa Batangas. Siya ang ating silent partner, ang genius na nagpatakbo ng ekonomiya ng probinsyang ito, habang si Roldan ay abala sa paglustay ng perang, hindi naman sa kanya. Tumingin si Mirasol kay Roldan. Ang kanyang muka ay puno ng isang kalmado, ngunit nakakatakot na otoridad. Ang akala mo ay sapat na ang pirma ko sa divorce papers para makuha mo ang lahat, Roldan. Pero nakalimutan mong basahin ang maliliit na letra sa prenuptial agreement na pinirmahan natin 26 na taon na ang nakalilipas. Ang dokumentong ikaw mismo ang gumawa pero hindi mo naintindihan. Ang lahat ng yaman na naipon natin habang kasal tayo ay otomatikong mapupunta sa isang trust fund para kay Amihan
kung mapapatunayan ang iyong pagtataksil. Napaluhod si Roldan sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga tuhod ay tumama sa malamig na sahig. Ang kanyang barong Tagalog ay bahagyang nagusot. Tila sumasalamin sa kanyang nadurog na pagkatao. Ang dating higante ng Batangas ay isa na lamang maliit at kaawa-awang lalaki sa paanan ng asawang minaliit niya. Samantala, si Aubrey ay dahan-dahang umatras patungo sa pinto. Sinusubukang tumakas bago pa siya madamay sa gulo. Ngunit bago siya makalabas, hinarangan siya ng mga pulis na kanina pa pala naghihintay sa labas ng simbahan sa hudyat ni Don Leandro. Tumingin si Mirasol sa kanyang anak at sa pagkakataong ito, ang kanyang mga mata ay lumambot. Amihan anak, pasensya ka na kung kailangang mangyari ito sa araw ng kasal mo. Pero hindi ko hahayaang pumasok ka sa isang bagong buhay na ang pundasyon ay mga kasinungalingan ng iyong ama. Ang bawat tao sa loob ng simbahan ay nakatitig kay Mirasol. Ang babaeng akala nila ay alikabok lamang sa paanan ni Roldan, ay siya palang rin ang nagmamay-ari ng buong kaharian. Ang bawat hininga sa loob ng simbahan ay tila naging malapot na usok, puno ng kahihiyan, at ang malansang amoy ng nabubulok na sikreto. Si Roldan ay nananatiling nakaluhod sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatitig sa screen na patuloy na naglalabas ng mga dokumento ng kanyang pagnanakaw. Ang katahimikan ay muling nabasag, ngunit hindi ng musika, kundi ng isang matinis at mapang-uyam na tawa na nanggaling sa tabi niya. Dahan-dahang tumayo si Aubrey. Ang kanyang muka, na kanina ay pulo ng laming, ngayon ay nabalutan ng isang matinding poot at pandidire. Tiningnan niya si Roldan mula ulo hanggang paa, at tila ba isang maruming basahan ang nasa harap niya? Ang maskara ng pag-ibig ay tuluyan ng nalaglag. Inalalantad ang tunay na anyo ng isang babaeng tanging pera lamang ang sinasamba. Wala ka palang kwenta, Roldan! Ang sigaw ni Aubrey. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Akala ko ay ikaw ang hari ng industriya sa Batangas. Pero isa ka lang palang hamak na magnanakaw na nabubuhay sa anino ng asawa mo. At ngayon, gusto mo pang madamay ako sa pagbagsak mo? Aubrey, honey, sandali. Maayos natin ito. Ang nagmamakaawang sagot ni Roldan. Sinubukang hawakan ang kamay ng dalaga, ngunit marahas na iwinaksi ni Aubrey ang kanyang kamay. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Huwag mo akong hawakan. Akala mo ba ay mahal kita? Minahal ko lang ang perang akala ko ay sayo. Pero dahil wala ka na palang kahit isang sentimo, dahil lahat ng ito ay pag-aari pala ng amoy lupa mong asawa, wala na rin tayong dapat pag-usapan. Magdusa kang mag-isa sa kulungan. Mabilis na tumalikod si Aubrey. Ang kanyang pulang gown ay humahampas sa mga silya habang nagmamadali siyang lumabas. Ngunit sa bawat hakbang niya, nararamdaman niya ang mga mata ng mga tao, mga matang puno ng panghahamak. Sa dulo ng pasilyo, hinarangan siya ng mga pulis. Ang malamig na bakal ng posas na pumatak sa kanyang mga pulso ay lumika ng isang tunog na tila pagwawakas ng lahat ng kanyang mga ambisyon. Lumingon si Mirasol kay Roldan. Nanatiling kalmado ang kanyang muka, ang kanyang tindig ay tuwid at puno ng dignidad. Humakbang siya palapit sa asawang nakaluhod. Ang bawat tunog ng kanyang mga bakya sa sahig ay tila kumpas ng kamay ng katarungan. Iyan ang babaeng ipinalit mo sa 26 na taon ng aking katapatan, Roldan. Mahinang sabi ni Mirasol, sapat na para marinig ng asawa. Isang babaeng tatalikuran ka, sa sandaling mawala ang kinang ng iyong nakaw na yaman. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino sa ating dalawa ang tunay na walang alam? Hindi nakasagot si Roldan. Yumuko siya. Ang kanyang noo ay tumama sa malamig na semento ng simbahan. Ang kanyang pag-iyak ay hindi pag-iyak ng pagsisisi, kundi pag-iyak ng isang taong natalo sa sariling laro. Ang bawat luha niya ay tila walang halaga sa harap ng mga taong naging saksi
sa kanyang kawalang hiyaan. Lumapit si Don Leandro at nag-abot ng isang asul na folder kay Mirasol. Madam, ang warrant of arrest para sa estafa at falsification of public documents laban kay Mr. Villarama ay handa na. Kasama na rin dito ang freeze order para sa lahat ng accounts na sinubukan nilang itago. Tiningnan ni Mirasol ang folder. Pagkatapos, ay tumingin siya sa kanyang anak na si Amihan. Ang anak niya ay nakatayo sa tabi ng altar, nakayakap sa kanyang sarili, habang ang kanyang asawa ay pilit siyang inaalo. Lumapit si Mirasol sa anak at hinawakan ang malamig na kamay nito. Anak, tapos na ang ulan. Ang katotohanan ay masakit, pero ito ang magpapalaya sa atin. Bulong ni Mirasol. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang narinig mula sa harap. Si Nanay Belen ay pilit na iginagalaw ang kanyang wheelchair patungo kay Mirasol. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at matinding kahihiyan. Ang matandang laging nang aapi kay Mirasol ay ngayon ay hindi makatingin ng diretso sa manugang. Mirasol, anak, patawarin mo ako. Ang garalgal na tinig ni Nanay Belen. Nagbulag-bulagan ako sa kasamaan ng anak ko dahil sa takot na mawala ng luho. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Huminga ng malalim si Mirasol. Tumingin siya sa kanyang biyenan at sa loob ng ilang segundo, tila nagbalik ang lahat ng hirap na dinanas niya sa kamay nito. Ngunit sa halip na sumigaw, hinawakan lamang niya ang balikat ng matanda. Ang Diyos na po ang bahala sa inyo, nanay, pero ang hustisya ay hindi ko na mapipigilan. Dahan-dahang dinala ng mga pulis si Roldan palabas ng simbahan. Ang kanyang paglalakad ay tila isang martsa patungo sa bitayan. Ang lahat ng panauhin ay nanatiling nakatayo. Pinapanood ang pagbagsak ng isang lalaking akala nila ay hindi matitinag. Ang katahimikan ay muling bumalik sa loob ng simbahan. Ngunit ito ay isang katahimikang puno ng paggalang para sa babaeng nanatiling matatag sa gitna ng unos. Nakatayo si Mirasol sa gitna ng altar. Ang liwanag ng araw mula sa stained glass ay tumatama sa kanyang mukha. Tila isang korona ng liwanag para sa tunay na reyna ng Batangas. Ang akala mo ba ay ikaw ang huling tatawa, Roldan? Ang bawat luha na pumatak mula sa mga mata ni Mirasol ay may katumbas na halaga na ngayon ay sisingilin na sa iyo ng tadhana. Ang boses ni Don Leandro ay tila isang hato na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Si Roldan ay nanatiling nakaluhod. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Tila hindi pa rin matanggap na ang mundong binuo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay naglaho na parang usok. Ang kanyang barong Tagalog na kanina ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang mabigat na pasanin na nagpapahirap sa kanyang bawat paghinga. Sa labas ng simbahan, ang kaguluhan ay nagsimulang sumiklab. Ang mga pulis ay hindi lamang basta hinarangan si Aubrey. Dahan-dahan nilang inilabas ang mga dokumentong nagpapatunay sa pakikipagsabwatan nito sa pagbalsipika ng mga pirma ni Mirasol. Ang bawat salita ng pagmumura ni Aubrey ay tila isang desperadong iyak ng isang nahuling magnanakaw. Ang kanyang mga kuko na may matingkad na kulay ay bumaon sa kanyang sariling mga palad habang pilit siyang isinasakay sa loob ng mobile ng pulis. Wala na ang kanyang matatamis na ngiti. Tanging ang muka ng isang desperadong babae ang natira. Dahan-dahang tumayo si Mirasol at lumapit sa kanyang asawa. Ang kanyang bawat hakbang sa mahabang pasilyo ay tila kumpas ng isang malungkot na awit ng pamamaalam. Tumigil siya sa harap ni Roldan. Ang anino niya ay tumakip sa nangangatog na katawan ng lalaki. Roldan, tingnan mo ako! Mahinang utos ni Mirasol. Dahan-dahang itinaas ni Roldan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot, pagkabigo, at isang huling pag-asang baka makuha pa niya sa pagmamakaawa ang asawa. Mirasol, asawa ko, patawarin mo ako. Nabulag lang ako. Alam mo namang ikaw lang ang mahal ko, di ba? Si Aubrey, siya ang nanggulo sa akin.
Siya ang may kasalanan ng lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mirasol. Hanggang sa huli, Roldan, wala ka pa ring pananagutan sa sarili mong mga desisyon. Hindi ka nabulag. Sadyang pinili mong ipikit ang iyong mga mata dahil mas masarap ang lasa ng kasinungalingan. Pinili mong ipagpalit ang 26 na taon ng ating buhay para sa isang babaeng tinalikuran ka rin sa unang pagkakataon na nakakita siya ng panganib. Mirasol, huwag mong gawin ito. Ang kumpanya, ang pangalan natin, ang hikbi ni Roldan, ang kanyang boses ay tila isang bata na nawawala sa dilim. Ang kumpanya ay ligtas na, Roldan. Ligtas na ito mula sa iyong mga kamay, sagot ni Mirasol. At tungkol sa pangalan natin, wala nang tayo. Mula sa araw na ito, ang pangalang Villarama ay muling mababawi ang dangal nito. Pero wala ka na sa loob ng kwentong yon. Lumingon si Roldan kay Amihan na nakatayo sa likuran ni Mirasol. Amihan, anak, kausapin mo ang mama mo. Ipagtanggol mo ang papa. Hindi ko kayang mawala kayo. Tumingin si Amihan sa kanyang ama at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagkabilib. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang malamig na pader ng distansya. Papa, ang lalaking nakikita ko ngayon ay hindi ang lalaking nagpalaki sa akin. Ang lalaking kilala ko ay may integridad. Ang lalaking nasa harap ko ay isang estrangero na handang sirain ang buhay namin para sa sarili niyang luho. Wala na akong ama, Roldan. Mayroon na lang akong ina na kailangang protektahan. Ang bawat salita ni Amihan ay tila isang huling pako sa kabaong ng dangal ni Roldan. Napayoko muli ang lalaki, ang kanyang pag-iyak ay tila isang tunog ng nadudurog na kristal sa katahimikan ng simbahan. Ang mga bisita ay nagsimula ng lumabas. Ang bawat isa ay may dalang kwento ng iskandalo na siguradong kakalat sa buong probinsya. Ang mga taong dati ay yumuyukod kay Roldan, na yon ay hindi man lamang siya matingnan. Lumapit ang mga pulis kay Roldan. Ang malamig na pakiramdam ng bakal na naglalapat sa kanyang mga pulso ay nagbigay ng huling hudyat. Ang tunog ng mga posas na tumatama sa isa't isa ay tila isang malungkot na kampana ng katarungan. Dahan-dahang binuhat ng mga pulis si Roldan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena ng kanyang mga kasalanan. Nakatayo si Mirasol habang pinapanood ang paglabas ng kanyang asawa mula sa simbahan. Ang hangin ay humiip ng malakas, pilit na tinatangay ang amoy ng insenso at ang pait ng nakaraan. Naramdaman niya ang kamay ni Don Leandro sa kanyang balikat, isang tahimik na suporta na nagsasabing, tapos na ang laban. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, naramdaman ni Mirasol ang isang matinding lumbay. Ang katarungan ay nakamit na. Ang mga kontrabida ay nakakulong na. Pero ang 26 na taon ng kanyang buhay ay naging abo na rin. Tumingin siya sa dambana at nagkrus, isang huling panalangin para sa kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ang tanging tanong na naiwan sa kanyang puso ay, sapat na ba ang katarungan para punan ang puwang na iniwan ng isang pag-ibig na naging lason? Ang katahimikan sa loob ng simbahan pagkatapos ng bagyo ay mas nakabibingi kaysa sa mismong kaguluhan. Ang mga puting rosas na kanina ay maayos na nakapalamuti ay nagkalat na sa sahig, ang ilan ay nayapakan at naging kulay kape na. Tila sumasalamin sa nadurog na pangarap ng isang pamilya. Nakaupo si Amihan sa unang hanay ng mga silya. Ang kanyang trahe de boda ay tila isang napakabigat na pasanin na nagpapahirap sa kanyang bawat paghinga. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang kandungan, nanginginig. At tila hindi alam kung paano muling bubuuin ang sarili. Dahan-dahang lumapit si Mirasol sa kanyang anak. Ang tunog ng kanyang mga bakya sa tiles ay banayad. Bawat hakbang ay puno ng pag-iingat na tila natatakot na mabasag ang marupok na atmosperang namamagitan sa kanila. Naupo si Mirasol sa tabi ni Amihan, hindi nagsasalita.
Hinayaan lamang na balutin sila ng malamig na hangin ng simbahan. Sorry po. Ang unang salitang lumabas sa bibig ni Amihan, isang paos at basag na bulong. Sorry po, dahil naging bulag ako. Pinagtanggol ko si Papa. Naniwala ako sa lahat ng sinabi niya laban sa inyo. Akala ko po ay kayo ang nagkulang. Akala ko ay kayo ang hindi nakakaintindi sa kanya. Humarap si Amihan kay Mirasol. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pagsisisi at kahihiyan. Ang sakit po, Ma. Ang sakit na malamang. Ang lalaking tinuring kong hero ay ang mismong taong pumatay sa kaligayahan ninyo. Paano ninyo natiis ang lahat ng tuon ng mag-isa? Hinawakan ni Mirasol ang mga kamay ng kanyang anak. Ramdam niya ang lamig ng balat ni Amihan, isang lamig na nagmumula sa isang pusong sugatan. Inayos ni Mirasol ang ilang hibla ng buhok ni Amihan na humaharang sa mukha nito. Ang kanyang ugnayan ay puno ng lambing na tila muling pinagdidikit ang mga piraso ng isang basag na plorera. Wala kang kasalanan, anak. Mahinang tugon ni Mirasol. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na haplos ng hangin. Ang mga bata ay sadyang nakakakita lamang ng liwanag sa kanilang mga magulang. Hindi mo kailangang humingi ng tawad sa pagiging isang mabuting anak. Ang mahalaga ngayon ay gising ka na at hindi mo na kailangang dalhin ang mga kasalanan ng iyong ama. Anong gagawin natin ngayon, Ma? Tanong ni Amihan habang pinupunasan ang kanyang mga luha gamit ang dulo ng kanyang belo. Wala na tayong bahay sa Batangas. Ang kumpanya, ang lahat ng pinaghirapan ninyo. Numiti si Mirasol, isang ngiting may halong pait pero puno ng pag-asa. Mayroon pa tayong sarili, Amihan, at mayroon pa tayong danggal. Ang kumpanya ay maayos na dahil sa tulong ni Don Leandro. Pero sa tingin ko, hindi muna tayo dapat manatili rito. Masyadong maraming alaala ang nakabaon sa lupang ito, na kailangan na nating iwanan para tuluyang gumaling ang ating mga sugat. Tumayo si Mirasol at inalayan ang kanyang kamay kay Amihan. Sa Manila tayo magsisimula, anak. Doon, bubuo tayo ng bagong buhay na wala ng takot, wala ng lihim, at wala ng mga aninong humahabol sa atin. Doon, ikaw ay magiging isang ganap na asawa sa iyong piniling lalaki, at ako ay magiging si Mirasol na muli. Tumayo si Amihan. Kinuha ang kamay ng kanyang ina ng may panibagong determinasyon. Sa bawat hakbang nila palabas ng simbahan, tila may isang mabigat na kadena ang unti-unting kumakalas sa kanilang mga paa. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumama sa kanilang mga mukha. Isang kulay kahel na liwanag na tila nangangako ng isang mas payapang bukas. Bago sila tuluyang makasakay sa sasakyang inilaan ni Don Leandro, lumingon si Mirasol sa huling pagkakataon sa lumang ancestral house na natatanaw mula sa malayo. Nakita niya ang isang itim na ibon na lumipad palayo sa bubungan, tila sumasagisag sa paglaya ng kanyang kaluluwa mula sa bilangguang iyon. Ngunit sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang huling sobre na iniabot ang abogado ni Don Leandro kanina. Isang liham na may selyo mula sa piskalya tungkol sa isang huling revelasyon na hindi pa niya nabubuksan. Ang dulo ng mamahaling bolpen ay dahan-dahang lumapat sa maputing papel, lumika ng isang manipis at diretsyong guhit ng tinta na tila isang hangganan sa pagitan ng kanyang madilim na kahapon at ng isang maliwanag na ngayon. Sa loob ng opisina ni Don Leandro sa Makati, ang lahat ay tahimik. Ang tanging naririnig ay ang banayad na paghinga ni Mirasol at ang mahinang ugong ng aircon na nagbibigay ng kakaibang lamig sa silid. Ito na ang huling dokumentong kailangang pirmahan. Ang formal na pagbawi sa lahat ng mga lupaing ninakaw ni Roldan sa pamamagitan ng pekeng dokumento. Nang matapos ang huling pirma, dahan-dahang binitiwan ni Mirasol ang bolpen. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. Naroon pa rin ang mga kalyo, ang mga maliliit na peklat mula sa mainit na mantika at matatalas na kutsara sa kusina ng Batangas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya nararamdaman ang bigat ng mga gawaing iyon. Ang bawat sugat sa kanyang balat
ay tila mga medalya ng isang sundalong nakaligtas sa isang mahabang digmaan. Tapos na ang lahat, Madam Mirasol, wika ng abogado ni Don Leandro habang maingat na nililigpit ang mga papeles. Ang ancestral house, ang mga lupain sa Batangas, at ang lahat ng pondo sa bangko ay muli nang nakapangalan sa inyo. Si Mr. Villarama at ang kanyang kasabwat ay wala ng anumang legal na kapangyarihan sa inyong buhay. Tumingin si Mirasol sa bintana ng mataas na gusali. Mula rito, ang mga sasakyan sa baba ay tila maliliit na langgam at ang mga tao ay tila mga anino lamang. Ganito pala ang pakiramdam ng malaya. Ang pakiramdam na ang mundo ay malawak at puno ng mga pagkakataon, hindi tulad ng 4 na sulok ng kanyang dating kusina. Hindi ko nababalikan ang bahay na yon, mahinang sabi ni Mirasol. Ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan. Nagdakang tumingin ang abogado. Pero madam, yun po ang inyong pinaghirapan. Napakalaki ng halaga ng lupang yon. Ngumiti si Mirasol, isang ngiti na hindi napilit. Ang halaga ng isang bagay ay wala sa titulo ng lupa, kundi sa katahimikang ibinibigay nito sa iyong puso. Masyadong maraming luha ang nakabaon sa bawat haligi ng bahay na iyon. Gusto ko itong gawing isang shelter, isang tahanan para sa mga kababaihang tulad ko na nawalan ng boses at karapatan. Hahayaan ko ang bahay na iyon na maging bukal ng pag-asa para sa iba, sa halip na maging bilangguan ng aking mga alaala. Namagian sa kanila nang pumasok si Don Leandro sa silid, bit-bit ang isang baso ng mainit na kape. Hindi ito barako mula sa Batangas, kundi isang espesyal na timpla na ang amoy ay puno ng kakaibang tamis. Iniabot niya ito kay Mirasol nang may matinding paggalang. Mirasol, anong plano mo pagkatapos nito? Tanong ni Don Leandro. Huminga ng malalim si Mirasol. Gusto ko pong maglakbay kasama si Amihan. Gusto kong makita ang dagat na hindi ko kailangang isipin kung ano ang iluluto ko pag-uwi. At pagkatapos ay gagamitin ko ang aking kaalaman para tulungan ang kumpanya ninyo ng harap-harapan. Wala nang anino, Don Leandro. Wala nang pagtatago. Bago lumabas si Mirasol ng opisina, kinuha niya ang liham mula sa piskalya na ibinigay sa kanya kanina. Binuksan niya ito nang may nanginginig na kamay. Ang liham ay naglalaman ng huling balita tungkol kay Roldan sa loob ng kulungan. Nakasaad doon na humihingi ang lalaki ng isang huling pagkakataon na makausap siya bago ang formal na sentensya. Sinasabing ang lalaki ay halos hindi na kumakain at laging tinatawag ang kanyang pangalan sa bawat gabi ng katahimikan. Huminto si Mirasol sa tapat ng elevator. Tinitigan niya ang liham sa kanyang kamay. Ang pait ay naroon pa rin, ngunit ang galit ay unti-unti nang natutunaw. Napapalitan ng isang malalim na pag-unawa na ang pinakamabigat na parusa para kay Roldan ay hindi ang rehas, kundi ang katotohanang nawala sa kanya, ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya. Dahan-dahang pinunit ni Mirasol ang liham sa maliliit na piraso at hinayaang mahulog ang mga ito sa basurahan. Ang bawat piraso ng papel ay tila mga huling bakas ng kanyang nakaraan na kailangan ng ibaon sa limot. Habang gumababa ang elevator, naramdaman ni Mirasol ang isang kakaibang gaan sa kanyang dibdib. Ngunit sa paglabas niya sa lobby ng gusali, isang pamilyar na mukha ang nakatayo sa may pintuan. Isang taong matagal na niyang hindi nakikita. Isang taong may dalang balita na maaring muling yumanig sa kanyang binuong kapayapaan. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng burak mula sa nagdaang bagyo. Ang ancestral house sa Batangas, na dati ay amoy gamot at puno ng mga bulong ng pagtataksil, ngayon ay nababalot na ng halimuyak ng mga sariwang sampagita at bagong luto na kakanin. Hindi na ito tinatawag na mansyon ng mga Villarama. Ito na ngayon ang Bahay Mirasol. Isang kanlungan para sa mga kababaihang nawala ng boses, mga asawang ninakawan ng danggal, at mga inang naghahanap ng panibagong simula. Nakatayo si Mirasol sa malawak na veranda. Hawak ang isang tasa ng mainit na kape.
Ang usok mula sa tasa ay dahan-dahang sumasama sa malamig na hangin ng hapon. Wala na ang kanyang lumang duster. Suot niya ang isang eleganteng linen na damit na kulay puti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at hinahayaan ang bawat hibla nito na sumayaw sa hangin. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot. Ang mga linyang dati ay dulot ng pag-aalala. Ngayon ay mga marka na ng isang malalim na karunungan at kapayapaan. Sa gitna ng harden, natatanaw niya si Amihan. Ang kanyang anak ay halatang masaya. Ang tawa nito ay umaabot hanggang sa mga mata habang kausap ang kanyang asawa. Ang liwanag ng papalubog na araw ay tumatama sa kanila. Lumilikha ng isang larawang puno ng pag-asa. Alam ni Mirasol na ang kanyang sakripisyo ay hindi nawala ng saysay. Nakita niya ang kanyang anak na lumaking matatag, isang babaeng hindi hahayaan ang sarili na tapakan ng sinuman. Dahan-dahang pumasok si Mirasol sa loob ng bahay at tumigil sa harap ng isang malaking salamin sa hallway. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad ko na ba siya? Huminga siya ng malalim. Ang pagpapatawad para kay Mirasol ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagbitaw sa bigat ng galit upang hindi na siya muling maging bilanggo ng nakaraan. Napatawad na niya si Roldan, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi habil karapat-dapat siya sa katahimikan ng isip. Si Roldan ay nananatili sa likod ng mga rehas. Binubuno ang kanyang sentensya sa gitna ng pangumulila at pagsisisi. Ang bawat gabi ng lalaki ay puno ng mga anino ng babaeng binaliwala niya, habang si Mirasol ay mahimbing nang natutulog sa ilalim ng mga bituin ng kalayaan. Muling lumabas si Mirasol at tumingin sa malawak na dagat ng Batangas. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang paalala na ang buhay ay patuloy na gumagalaw. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento sa bawat taong nakikinig ay simple lamang. Ang pananahimik ng isang taong nasasaktan ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay ang pagtitipon ng lakas para sa isang pagsabog na magdadala ng katarungan. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa bangko o sa titulo ng lupa, kundi sa tapang na tumayo para sa sarili at sa kakayahang magmahal muli pagkatapos madurog. Itinaas ni Mirasol ang kanyang tasa, tila isang pagpupugay sa lahat ng mga babaeng patuloy na lumalaban sa dilim. Ang kanyang labi ay nagpakawala ng isang maliit na ngiti. Isang ngiting nagsasabing, ang gabi ay tapos na at ang umaga ay kanya ng pag-aari. Ang hangin ay muling humiip, dala ang amoy ng dagat at ang pangako ng isang bukas na wala ng hangganan. Si Mirasol Villarama ay hindi na lamang isang asawa o isang ina. Siya ay isang babaeng malaya.